problema ay hinaharap, matatag taas noo. Ako si Narmelito Aledia at ako isang magsasaka. Kahit pa paano naman ay nairaos ko rin ang aking pamilya, na pagtapos ko ang aking anak kahit pa paano naiigapang din naman. Huwag tayong susuko kasi naandyan ang ating buhay. Kahit pa paano, pagka tayo nagsasaka tayo ay nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Ako po si Vilma Endrena. Kahit ano man pong trabaho, kakayanin ko. Parang lalaki din po ako eh. Talaga nagsasaka talaga kami sa probinsya. Ay malaking tulong po sa akin yung pagsasaka. Napakalaking tulong. Masaya kami dahil mayroon kaming aanihin. Kahit saan umaangat, ganyan ang may nagimat. Iisip ng paraan, nagsusumikap kahit mahirap. Hindi kailanman maghuhubo. May agimat ang lahi kong ito. Sa pagtrabaho po na din ng 1 taon na po ako dito para mapag-aral po yung kapatid kong bunso. Hindi na po ako nakasa sa magulang ko. Nakatayo na po ako sa sarili ko. Nakakatulong po ako sa kanila. Gusto ko mag-ipo para mapag-aral ulit. Ako po si Ronel Tahidor. Simula po noong 1985 po. Nasama po ako sa tatay ko. Hanggang sa natuto na ako, ito na nakagustuhan kong paghahanap buhay. Awan Diyos, sa paghahanap buhay namin, wala man ho nangyayari po sa amin ng pasasalamat po sa Diyos. Ligtas ho kami, pag-uwi namin, ligtas ho kami. Kinikita ko sa paghahanap buhay sa pangingisda sa mga anak ko, mga pag-aaral ho. Kahit kailan na matatag, ganyan ang may nagimat. Tumitindig, lumalaban, haharapin kinabukasan. Hindi kailanman paghugupo. May agimat ang lahi kong ito. Ako si Narmelito Aledia, Pilipino ako. May agimat ako. Ako po si Ronel Tahidor, Pilipino ako, may agimat ako. Ako po si Vilma Endrena. Pilipino ako. May agimat ako. Ako si Jeremy Gamis, Pilipino ako, may agimat ako. Ako si Alvin Domingo, Pilipino ako, may agimat ako. Ako po si Orlando Sina, Pilipino ako, may agimat ako. Yan ang may agimat, tumitindig, lumalaban, harapin kinabukasan. Hindi kailanman paghuhubo. May agimat ang lahi kong ito. Paglalaban ng agimat na matugunan at mapakinggan ang boses ng maralitang Pilipino. Pilipino ako! May agimat ako! Isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Kami ay narito upang irepresenta ang posisyon tungkol sa Agimat Party List, isa sa mga kilalang party list sa nakaraang halalan. Bilang isang botante, mahalaga na mas maunawaan natin hindi lamang kung paano gumagana ang isang partidong politiko sa sistema ng halalan, kundi kung paano sila nakakatulong sa paghubog ng ating lipunan at sa pagsulong ng mga mahahalagang layunin. Ang Agimat Party List, tulad ng ating tatalakayin ngayon, ay may malaking ambag sa pagpapahayag ng karapatan ng mga marginalized na sektor, lalo na sa larangan ng edukasyon, kalusugan at kapakanan. Mahalaga ang mga partidong politika sa anumang demokratikong bansa. Sa Pilipinas, ang mga partido ay tumutulong para marinig ang boses ng mga mamamayan sa pamamagitan ng kinatawan na may parehong layunin. Ang mga partido ay nagbibigay din ng mga kandidato para sa iba't ibang posisyon sa gobyerno, kaya nagbibigay sila ng mga pagpipilian ng mga botante tuwing eleksyon. Ang mga party list tulad ng Agimat Party List ay may layuning kumatawan sa mga sektor na hindi gaanong naririnig sa lipunan, tulad ng mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kabataan at mga katutubo. Ang mga party list ay nagbibigay ng boses sa mga grupong ito sa Kongreso at nagtutulungan upang makapagtutupad ng batas at polisiya para sa kanilang kapakanan. Ang Agimat Party List ay isang party list na nagsusulong ng mga karapatan ng mga magsasaka at manggagawa. Sa mga nakaraang eleksyon, ang Agimat Party List ay tumutulong upang
maipasa ang mga batas na nakikinabang ang mga mahihirap na sektor tulad ng mga magsasaka at manggagawa. Sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon sa Kongreso, ang Agimat Party List ay nagsusulong ng mga batas na nagpapabuti sa buhay ng mga nasa mababang antas ng lipunan. Kabilang dito ang mga batas para sa makatarungang sahod, seguridad sa trabaho at reforma sa lupa. Pinibigyan din nila ng suporta ang sektor ng agrikultura tulad ng pagsusulong ng mga makatarungang pamamaraan ng pagsasaka. Ang mga kontribusyon ng Agimat Party List ay nakatuon sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga tao sa laylayan. Una, pagtulong sa karapatan ng mga manggagawa. Isa sa mga pangunahing layunin ng Agimat ay tiyakin ang karapatan ng mga manggagawa tulad ng makatarungang sahod at magandang kondisyon sa trabaho. Pinipigilan nila ang pagsasamantala ng mga manggagawa. Pagtulong sa reformang agraryo. Ang Agimat Party List ay matagal nang nagsusulong ng makatarungang reforma sa lupa upang mabigyan ng tamang bahagi ng lupa ang mga magsasaka at matulungan silang umunlad. Sumuporta sa edukasyon at kalusugan. Pagpapalakas din ng Agimat Party List sa mga hakbangin upang mapabuti ang serbisyong pangkalusugan at edukasyon, lalo na para sa mahihirap. Nais na maging accessible ng mga serbisyong ito sa komunidad na nasa laylayan ng lipunan. Pagtulong sa kalikasan. Pagsusulong din ng Agimat Party List ng mga polisiya nagproprotekta sa kalikasan, lalo na sa mga komunidad na umaasa sa likas na yaman. Pinipigilan nila ang pag-aabusol ng lupa at mga hindi makatarungang gawain sa agrikultura. Bakit nga ba mahalaga ang Agimat Party List? Bakit nga ba kailangan natin silang suportaan? Ang Agimat Party List ay malaking bahagi sa ating lipunan at politika. Ang kanilang layunin ay tiyakin na ang mga boses ng mga magsasaka, manggagawa at mga mahirap ay marinig sa Kongreso. Ang kanilang mga ginagawa ay nakatuon sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga sektor na ito, tulad ng pagpapabuti ng sahod, trabaho, edukasyon, kalusugan at kalikasan. Bilang mga bagong botante, mahalaga na piliin ang mga partidong tulad ng Agimat Party List na may malakasakit sa mga karaniwang mamamayan. Ang Agimat ay tumutulong upang magkaroon ng isang makatarungang at pantay-pantay na lipunan. Inaanyayahan namin kayong iasaalang-alang ang mga isyong ito kapag pumili ng partido. Ang Agimat Party List, sa kanilang mga nagawa at layunin, isang partido na karapat-dapat suportaan. Pilipino ako, may Agimat. Agimat Party List. Agimat number 90 sa balota. Agimat